Okay, class. Since magpe-prelims na tayo, no? Okay, at ito ata yung first na proper nating klase. So, yon, I will try my best para maturo to nang hindi naman siya ganun kahirap, no? Tapos, para tayo nagkukwentuhan lang. Sige, criminal procedure at court testimony. So, nakwento ko nga sa inyo, na yung sa curriculum natin ay kasama yung procedure tsaka kung paano nagsasalita sa mismo actual court. So, ganun yung flow ng ano natin. So, pag sinabi mong criminal procedure, generic term to na nagde-describe sa mga batas at mga alituntunin na pumapatungkol sa procedural na pag-administer ng hustisya. So, pag sinabi mong procedural, nakabase siya sa procedure. Okay? So, parang step by step. So, napaka-technical niya kasi kakabisaduhin mo siya. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong art. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong proseso. Kasi meron tayong sinusunod na procedure. Ang hirap Tagalogin. So, nagpo-provides din to at nagre-regulates din to ng mga hakbang para malaman natin kung sino yung gumawa ng krimen at paano siya paparusahan. At aside din itong method o metodolohiya na ibinibigay ng batas para mahuli natin at mausig natin yung mga tao o mga akusado sa nasabing krimen at maibigay yung tamang parusa sa mga kaso ng pagkakulong na. At concern din ng criminal procedure sa mga procedure steps para sa paano tumatakbo ang isang criminal case. No, kasi diba tatlong kaso natin, admin case, civil case, criminal case. Dito mag-focus tayo kung paano tatakbo ang isang criminal case. So, paano siya magsisimula mula sa pinakasimula, yung initial investigation ng krimen, kasama na dito yung mga hanggang sa pag-release dun sa mga offender. Hirap tagalugin pag mga ganitong subject. So, enumerate natin, isa-isahin natin yung mga sistema at yung mga pinanggalingan ng criminal procedure. So, unang-una, kasi diba yung pinaka-revised penal code natin, nanggaling siya sa Codigo de Penal. Charot. Pati yung sa Spanish law. So, kasi diba inadapt lang naman natin yan. Gaya-gaya lang naman tayo eh. Tapos, parang binago-bago na lang natin ng context sa kung paano siya mas nababagay sa topography natin sa Pilipinas. Pero talagang galing yan sa Spanish law. Yung mga dagdag din doon yung mga amendatory acts na pinasa ng Philippine Commission, pati yung rules of court, yung 1940, 1964, 1985, and 1998 rules of criminal procedure. So, medyo madami na to kasi amyenda ng amyenda dito. So, pero ang pinakasusundin natin yung pinaka-latest, syempre. Pati yung Judiciary Act ng 1948 na nagde-define siya ng criminal jurisdiction. Kaya minsan makapapanood nyo o malalaman nyo sa mga nangyayari sa krimen, sasabihin, wala, bakit pinatakas? O kaya, bakit pinalabas? Kitang-kita naman sa CCTV na siya yung pumatay, mga ganun. Kasi may sinusunod tayong procedure dyan. Presidential decree, galing din dyan ang criminal procedure, PD 911, pati ang Republic Act 732, pati yung mga pagre-regulate ng mga authority sa mga prosecuting fiscals to conduct preliminary investigation. So, di ba nakwento ko dun sa PI, sa preliminary investigation, meron din kasing batas para sa kanila kung paano nila dapat kinakandak ang preliminary investigation. Hindi natin na alam yun kasi sa lang tayo, kapulisan lang tayo, law enforcement lang tayo, pero may ganon. So, naging parte rin siya ng criminal procedure. Pati yung 1987 Philippine Constitution, rights of the accused. Kaya hindi mo pwedeng pilitin yan na kumanta. Kakanta ka ba o papatayin kita? Walang ganon. O kaya aamin ka ba o pasasabugin ka yung huso mo? So, walang ganon. Kasi meron siyang karapatan. Pwede rin siyang tumangging sumagot. Pwede niya rin sabihin na I have the right to invoke my silence o kaya naman
you can talk to my attorney, ganon. So, may ganon siyang karapatan, hindi mo pwedeng pilitin. Yung civil code din, yung particularly yung article 32, 33, and 34. Jurisprudence, kasama din po ako sa criminal procedure yan. Pag sinabi mong jurisprudence, ito yung mga kasong napag-decide na ng Supreme Court at ng RTC, diba? So, naging part na siya ng law natin. So, kapag may nangyari na gano'n ng case, kunwari, murder, na gano'n ng case, susundin yun. Ano? Kasama din siya ng Republic 8493 o Speedy Trial Act of 1998. Pating revised rule on criminal procedure, yung bagong amyenda, yung 2000, December 1, 2000. Ano tayo dyan, marami yan pero hihimayin lang natin yung pinaka-kailangan natin. So, yan yung particularly dyan, yung dapat allege sa information yung kaso. Lahat ng aggravating circumstance and mitigating circumstance, unless pag tumakbo na siya sa korte, hindi na siya ma-appreciate kasi hindi naman siya allege o nakasulat sa information. Basta madami yan. Yung revised guidance for continuous trial criminal case. So, garalin din natin yan. Madami to. Kaya medyo madami tayong klase. Tapos, ang meeting lang natin, 16, nababawasan pa kasi suspindi pa minsan. So, doble kayod tayo dito. Pati yung rules on use of body-worn camera and execution of warrants, bago to, diba? Kasi yung na-trending dati na patay na, sinaserban pa ng warrant of arrest, o kaya naman hindi talaga maayos yung pagkaka-execute ng warrant, kasi pagka-execute ng warrant, babarilin daw agad. So, ngayon, kailangan na daw maglagay ng camera ng mga polis. So, yun, aaralin natin yan. So, sa criminal procedure, pag-aaralan natin yung mga rules ng criminal procedure, malamang. So, yung mga rules na sinusunod, kung paano ang isang criminal cases ay magsisimula, at paano ang trial ay kinokonduct sa korte. Lahat ng rules sa revised rules of court ng 2000 at rules of criminal procedure. So, yung criminal procedure, magsisimula siya sa Rule 110 hanggang Rule 112. So, sa pagkakaalala ko, na ituro ko na ang Rule 110 at Rule 112. Diba? Ang galing nga ng kwento ko dun nagkukwento lang ako, no? So, yun. Hanggang Rule 127. So, dyan tayo magpo-focus. Tapos, ang sunod nating focus, yung paano magsasalita sa korte, no? Paano sila nag-uusap, paano in-offer evidence, paano ka bilang witness, kunwari, police ka, tapos sa droga-droga, no? Witness ka, paano mo ipe-present yung sarili mo sa court, ganon. So, yun. So, yung rules of criminal procedure ay modified at naamyendahan ng revised guidance for continuous trial on criminal cases. At yung rules on body-worn camera sa execution ng warrant. So, isa yan sa maraming amyenda doon sa ating criminal procedure na pag-aaralan natin. So, there are rules na na-promulgate pa o pinalaganap. Paano ba sa Tagalog to? Ang hirap na. Basta yung mga rules na pinaromulgate ng Supreme Court sa ilalim ng kanilang rule-making power. Particularly, makikita nyo sa Section 5 ng Article 8 ng Constitution na hindi naman ginawa ng Kongreso ng Pilipinas. Kasi, diba, ang gumagawa kasi ng batas ay Congress ng Pilipinas. Diba? The upper house and the lower house, the Senate and the House of Representatives. Yung ginagawa nilang batas is nagiging part ng batas ng Pilipinas. Pero ang Supreme Court, pwede rin silang gumawa ng rule-making power nila. So, aralin din natin yung mga pinaggagawa ng Supreme Court kasi kasama rin yung sa criminal procedure. So, bago tayo sa exciting part, pumunta muna tayo sa pinaka-Bible, sa kung sa ano pa pinaka-basic, no? Yung tatlong sistema ng criminal procedure. So, iba-iba yung sistema niyan, diba? Iba-iba sa bawat bansa. Una, yung inquisitorial. Ikalawa, yung accusatorial. At ikatlo, yung mix. Halo ng inquisitorial tsaka accusatorial. Sorry, tagal. Pag sinabi mo inquisitorial, ito yung sistema na nagpo-provide na yung pag-uusig daw at
paraan para malaman yung mga nakasala ay iniiwan sa initiative ng mga offended parties. Pero sa mga initiative of the offended parties, but to the officials and agents of the law. So the resort is made to secret inquiry to discover the culprit, and violence and torture was often employed to extract confession. So an inquisitor, hello sir, nag-online class, hello, kamusta sir? Sorry, so nag-ano. Sana yun. So, yun. Yung judge naman sa inquisitorial is hindi limitado sa mga ebidensya na binigay sa kanya. Pero, pwede siya mag-proceed sa sarili niyang inquiry, pero hindi confrontative. So, hindi to ina-apply sa atin kasi ang inquisitorial, para lang malaman o inuusig natin yung mga offenders nasa initiative na yun ng mga police o yung mga nakahuli, NBI, PDEA. Tapos pwede nilang bugbugin, saktan, i-torture yung mga akusado para umamin. So parang isinasabi, bahala na, o sige, pakantahin mo yan, bahala na kayo dyan, pakantahin nyo, bugbugin nyo, tanggalan nyo ng ipin yan basta umamin. Tapos yung judge, bawa, yung kaso nandun na, umamin na, kumanta na, no? Tapos hinarap sa korte, bugbog sarado. Sabi niya, siya daw yung pumatay. Pag nakita ni judge na parang alanganin na, parang di ako naniniwala si judge, pwede siyang gumawa ng sarili niyang investigasyon, no? Pero dapat hindi siya confrontative doon sa law enforcement tsaka sa akusado. Galing, no? Medyo kanya-kanya. Gagets nyo? So, sa Pilipinas walang ganon. Bawal mo saktan, wag mong bugbugin. Ang judge, hindi pwedeng baliktad Baliktad tayo sa Pilipinas. Ang judge, hindi pwedeng mag-imbestiga. Kung ano lang yung ebidensya na hinarap mo kay judge, dun lang siya magde-decide. Hindi niya trabaho yan. At hindi sinasaktan ng mga akusado. Hindi tinatakot. Na? So, tingnan natin tong accusatorial. Baka nandito ang Pilipinas. So, ikalawa accusatorial. So, sa ilalim ng sistemang ito, yung accusation ay ine-exercise ng bawat citizen o miyembro ng grupo na kung saan yung injured party ay kasama ng mga injured party, pamilya niya, ganyan. So, sa action na to ay nilalaban between sa parties, no? Yung laban ay between sa dalawang partido, yung the accused at saka yung nagreklamo. So, the supposed offender has the right to be confronted by the accuser. So, a magistrate who renders the verdict judges the battle in form of public trial. So, meron kang karapatan mo, ikaw yung nireklamo, ikaw yung accused. Pwede mong i-confront or pwede mong i-cross-examine yung nagreklamo sa'yo. At same with the nagreklamo ay pwede niyang i-cross-examine yung inireklamo niya. At yung judge ay humahatol siya sa form ng public trial. So, pag sabi mong form of public trial, nakikita ng lahat hindi naman lahat, pero ng mga tao. So, hindi lang naka-close sa kanila. So, may mga nanonood. Pag sinabi mong mixed system, syempre pinaghalo na yung inquisitorial tsaka accusatorial, di ba? So, sa sistema nito, combination siya nun na inquisitorial and accusatorial system. So, yung examination ng mga defendants at yung mga person na nag-file ng complaint or information may be inquisitorial. So, as a general rule po, sa court proceeding, sa judicial setup, accusatorial or adversarial and not inquisitorial in nature. So, kapag adversarial, yung sa court po natin is adversarial because kailangan nagre-record to na yung prosecutor ay nagre-represent ng buong Pilipinas, diba? Ng buong estado. At kailangan mapatunayan niya na guilty yung akusado. So, trabaho ni prosecutor na palabasin na guilty sa accused.
So, si accused, nakaupo lang dyan, pasiting pretty lang siya, at iisipin niya, trabaho mo yan. Kasi ako, simba ko lang, nakapatay ako, may kaso ako murder, nakaupo ako doon, no? Isipin ko, ay trabaho mo yan, nahanapin kung ako ay guilty, kasi ako ay presumed innocent until proven guilty. So, medyo maganda, no? Medyo maganda. So, ganun. So, si prosecutor ang kamot ulo ngayon, maghanap ng ebidensya, paano kung may pakulong tong akusado na to. So, nagpapakita ito ng dalawang contending parties sa harapan ng korte. Which, no, na dinidinig sila ng magkapareho at nagbibigay lamang ng judgment pagkatapos ng trial. Or si judge ay nagbibigay lamang ng judgment base sa mga ebidensyang ipinakita ng dalawang partido. So, yun yung meron tayo ngayon. So, medyo magaan siya, no? Kasi kinikilala kasi ng Pilipinas na may karapatan ng bawat tao, kahit ikaw ay akusado or accused ka pa lang, kasi accused ka pa lang naman kahit sabing nakapatay ka, nakita sa CCTV, nakapatay ka, akusado ka pa rin, no? Dapat mapatunayan muna na guilty ako bago ako masabihang kriminal. So, ganon. So, jurisdiction na tayo, no? Minsan kasi, sasabihin, hala, bakit hindi pa nagsisimula yung trial? Hala, may warrant of arrest na. Bakit ganon? O kaya, minsan, nahuli na nga si akusado. Si defendant, I mean. Tapos nahuli na siya, tapos biglang wala palang jurisdiction yung kaso. So, hindi rin makapagtuloy ng trial. So, malaga na alam natin yung jurisdiction para if ever, alam mo saan isasampay yung kaso, di ba? So, ang jurisdiction ay ito yung power para pwede mong i-hear o i-try o mag-decide sa isang specific na kaso. So, kung wala pong jurisdiction yung kasong yun, hindi yun pwedeng umandar dun sa particular na lugar or particular na korte. So, yun, medyo mahirap i-Tagalog, ha? So, yun. Basta yun, pag may jurisdiction siya, go yung kaso, no? So, tatlong uri ng jurisdiction natin sa criminal cases. Una, jurisdiction over the territory. So, yung jurisdiction, it's something to do with the teritoryo. So, kung saan, particularly saan nangyari yung kaso, saan nakatira yung mga nagsakaso. So, ganon. Jurisdiction over the subject matter naman is yung kaso bang yun is related dun sa sinampang kaso sa kanya. So, ganon. Minsan kasi, kahit physical injuries lang naman siya, ang isa sampa murder, so medyo alanganin nga naman, di ba? O kaya ang sinampa niya murder, pero yung pinakalaman ng kaso ay hindi murder, ha? So mamaya isa-isahin natin yan. Ikatlo, yung jurisdiction over the person of the accused. So kailangan magkaroon tayo ng jurisdiction mismo dun sa tao. Pwedeng ang gawin ay paano ba to? Pwedeng hulihin. Paano ba yan? Arestuhin. Kasi minsan, pag hindi natin na-aresto, pag hindi kasi natin na-aresto yan, nasa at large yan, kahit may warrant of arrest, hindi talaga under yung kaso. Kasi nga wala kayong jurisdiction over the person of the accused. Ganon. So, yun. Simula tayo sa jurisdiction over the territory. So, sa teritoryo. Pinakamahalaga talaga na principle na to in relation with jurisdiction ay yung sa teritoryo. So, kasi mahalaga yung sa criminal case, lalo sa criminal case, venue is jurisdictional. And the court is bereft of jurisdiction to try an offense committed outside its limited territory. So, lalo na kung ang kaso ay, ang kaso nangyari sa Manila, tapos sinampa niya yung kaso sa Makati, hindi nga naman talaga yun matatry, diba? Kasi walang jurisdiction over the authority. Maliban na lang kung isa sa mga, ang kaso ay rape, or no rape, kidnap, diba? Una, dinala muna nila sa Makati, tapos nilipad nila sa Manila, tapos nilipad nila sa Naik. So,
alin man doon, 'di ba? Pwedeng isampa yung kaso. Pero kung hindi naman din talaga doon nangyari yung kaso or hindi man lang doon resident yung mga involved na party, then wala, outside na siya sa teritoryo. So, wala siyang jurisdiction over the territory. Venue naman, ito yung place na kung saan yung crime ay nakumit. So, essential to na element ng jurisdiction. So, ang fundamental o mahalagang rule ng jurisdiction na ina-acquire ng mga korte sa criminal cases. So, yung mga offense ay kailangan po na-commit o alin man sa mga essential ingredients ng mga krimen na yon ay nangyari doon sa place ng territorial jurisdiction ng korte. Kung hindi man ganun ang nangyari, hindi po magkakaroon ng jurisdiction over the person charged ng offense na yon na allegedly na nakumit sa labas ng limited territory. So, sinabi ko na nga, di ba? Di ba, ang hirap-hirap intindihin ng English, no? So, ganun lang yun. Halimbawa, dapat sa pinagsampahan yung kaso na lugar na yon, bawa, Makati, kailangan nangyari doon yung krimen o kung hindi man nangyari doon yung krimen, ay nangyari doon yung essential ingredients ng krimen na yon para magkaroon po ng territorial jurisdiction ng korte. So, ito na. Paano natin malalaman, ma'am, kung may territorial jurisdiction ba over the territory ang nasabing korte, no? Malay ba namin? So, ito yung mga checklist natin para malaman natin kung yung korte na yun ay may territorial jurisdiction over the territory ng nasabing kaso. Kunwari yung kaso ay kidnap, diba? Kidnapping or serious illegal detention. Una, subject to existing laws. So, yung criminal action ay kailangan nagsimula at tinry o dininig sa korteng iyon ng municipality or territory na kung saan yung offense ay nakomit or alin sa mga essential ingredients ng kaso ay nangyari doon. Diba? Nakakahabol nyo naman na ba pag Tagalog? Swerte nyo nga, tinatagalog eh. Charot. Ikalawa, kung ang kaso ay nangyari sa tren, sa eroplano, o sa kahit na anong public or private vehicle, or nasa biyahe, nasa biyahe, bawa, yung kidnap, no, bumabiyahe kayo. So, marami talaga kayo madadaan ng lugar niyan. Lalo na kung magsisimula kayo sa Manila, no, tapos panaik kayo, no, marami kayo madadaan ng mga syudad, tsaka bayan, tsaka city doon, diba? So, saan naman isisampa yung kaso, ma'am, yan? So, ito na nga, no, yung criminal action ay kailangang magsimula at matried sa korte ng kahit na anong municipality or territory na kung saan yung train na yon o eroplano na yon o ibang vehicle na dumaan during the trip, including yung mga place ng departure and arrival. So, anong ibig sabihin nun? So, halimbawa, kidnap, serious illegal detention, I mean, no? Mula kayo na Manila, siguro, yung enter nyo, MOA, no? Yun yung departure nyo. So, siguro, example lang, si Ana, namamasyal siya sa MOA, biglang nakursunadahan siya, dinakip siya, pinasok siya sa van, tapos umandar yung van. So, syempre, madadaan ng lugar yon hanggang sa makarating sila sa Naik. Yung Naik yung arrival. So, mula MOA hanggang Naik, madaming lugar na madadaanan, di ba? So, sinasabi doon na kahit na alin pong municipality or teritoryo na kung saan dumaan yung vehicle o yung tren o yung aircraft, kasama yung departure at arrival, pwede po itong isampa yung kaso. Okay? So, maliwanag ha. So, ikatlo, kung ang offense ay nangyari on board or sa vessel. So, kasama mo on board the vessel sa mga barko, no? Sa mga sasakyang pangtubig. So, in a course of its voyage, so, sa kalagitnaan daw o sa kanilang paglalayag, yung criminal action, kailangan pong i-institute at matried sa korte ng first port of entry ng kahit na anong municipality or teritoryo na kung saan yung vessel ay dumaan at sa paglalayag na yon, subject siya sa generally accepted principle ng international law.
No, bumalik tayo sa book 1. So, yun. Kung gawa natin na example. Hindi kasi ako masyadong nagdadagat eh. Kunwari, ganun pa rin, kidnap for ransom, pero, kidnap, pero medyo social to, medyo mataas ang budget. Kunwari, dumaan sa dagat. Hypothetical example lang. So, kunwari, dito sa may, may dagat dito sa may Tansa eh. Sorry, kabitin niya. Alam ko may dagat dito sa may Tansa. Wait lang. Anong Tansa? Hindi. Naik ata. Nalimutan ko. Kunwari na lang, no? Sa Naik, no? May dagat doon. Tapos sasakay. Medyo may budget tong nagkidnap. Kunwari yung kinidnap niya si Ana, patay na patay talaga siya doon kay Ana. Tapos, 3 taon niya nang nililigawan nitong si Ana, tapos hindi naman siya sinasagot. Ang issue dito, sa kanya kasi, lagi niya daw kasing nireregaluhan si Ana, tapos si Ana daw, tinatanggap niya naman yung regalo. So, parang ang akala niya, may pag-asa siya kay Ana. Hanggang sa nalaman niyang meron palang ibang sinagot si Ana. So, nasaktan, kunwari si Ben. Ang ginawa niya, dinakip niya si Ana, sinakay niya sa cruise ship. Tama ba? So, medyo social, no? Medyo mayaman tong si Ben. Dinakip niya, dinala niya sa cruise ship. Tapos, kunwari nakabili ng isla to si Ben. Pag tumawid ka ng Panay, kunwari, malayong isla, doon niya dinala si Ana at doon niya pinagsamantalahan, no? So, pag mga ganun daw, itatry daw yung kaso sa korte po ng first port of entry. So, either yan sa municipality yan o city yan nung particular na Naik na yon na kung saan nagsimula yung voyage. So, ganon. No? Sige, tapusin na muna natin ito, tapos part 2 na lang tayo. No? So, ika-4, yung mga crimes na nakumit sa labas ng Pilipinas pero punishable siya sa Article 3 ng Revised Penal Code ay shall be cognizable by the court where the criminal action is first filed. So, alam nyo naman yung mga kinumit sa labas ng Pilipinas pero punishable pa rin siya sa criminal law natin, diba? Katulad nung pagka-counterfeit ng coins, diba? So, yon. Pero kung punishable siya sa ilan ng Article 2 ng Revised Penal Code, yung magkukuha ng jurisdiction niya ay yung korte na kung saan unang final yung criminal case. Okay? So, ito na. So, jurisdiction over the subject matter tayo. Siguro, mamaya ko na natin i-class to kasi mag-alas 12 na, no? So, yun.